Magkano na nga ba nagagastos ko dito sa aking DIY na solar setup? At kung ito nga ba ay 24 hours nang gumagana? At kung may binabayaran pa ba akong bill sa kuryente? So marami nga nagtatanong kung magkano na nga ba yung nagastos ko dito sa aking DIY na solar setup. At yan po ay aking sasagutin at iisa-isahin po natin bawat materyales na ginamit ko dito at kung magkano ang presyo ng bawat isa at kung saan mabibili ang mga ito. At ang una pong tanong na sasagutin ko ay kung 24 hours na nga ba itong aking solar setup dito sa bahay. So ang sagot po dyan ay oo, 24 hours na po itong aking solar setup dito sa bahay. Pero sa gabi po ay 7 hours yung itinatagal ng aking 0.5 na aircon, non-inverter po yon, window type. At sa gabi po ay kasabay po nun yung aking isang inverter na freezer. At saka po isang non-inverter na refrigerator. Yun po ay 80 watts yung aking refrigerator. At yun naman pong aking freezer ay nasa 150 hanggang 180 watts. So yun po ay magdamag na. At 7 oras lang po ang pwedeng itagal sa gabi ng aking 0.5 na aircon. So sa gabi po talaga ay tipid-tipid dahil 6 pa lang yung aking batteries. Sa araw naman po dahil 4 yung aking solar panels, ay sobra po yung 4 na solar panels na yon para dito sa aking 6 na batteries. So sa araw po ay napapagsabay-sabay ko yung aking mga appliances. Kagaya nung aking dalawang aircon na 0.5 at saka 1 HP na inverter na split type. Pero dahil po yung aking inverter ay 3 kilowatt lamang, so hindi po pwedeng isabay dun sa mga aircons yung mga induction cooker, pressure cooker, at saka air fryer dahil napakatataas po ng mga wattage nun. 1.7 watts at 1.5 watts. So yun lamang pong dalawa na yon, air fryer at saka induction cooker yung hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Pero lahat ng appliances ko po ay pwedeng pagsabay-sabayin kahit kasabay pa yung dalawang aircon. Yun po ay nagagawa ko lamang sa araw dahil sobra yung solar panel ko para dito sa aking 6 na batteries. At ang pangalawang tanong po na sasagutin ko ay kung zero bill na nga ba ako dito sa aking binabayaran sa kuryente. So hindi pa po dahil kalalagay ko lamang ng dalawang battery, kadadagdag ko lang, dating 4 lamang po ito. At kadadagdag ko lamang din nung aking dalawang solar panel, dati ay dalawang 590 watts lang yon. Pero kung susumahin po, ang aking bill po ay dapat nasa 4,000 hanggang 6,000 pesos. Nung nakaraan po, ang binayaran ko pa ay nasa 2,500. At dahil po ngayon ay nagdagdag ako ng dalawang batteries at dalawang panel, palagay ko po ang aking babayaran sa kuryente sa susunod na buwan ay nasa 1,000 na lamang. So kapag nagdagdag pa ako ng dalawang batteries pa at dalawang panel pa, kung sakaling maging 8 ito, tapos 6 na panels, ay doon ko po masasabi na zero bill na po talaga ako noon. So sa ngayon po itong setup ko ay hindi pa siya zero bill dahil kinakapos pa sa gabi. Pero sa araw po ay walang problema kahit ako ay gumamit ng aircon, lalo na kung puno na yung aking mga batteries. So dumako na po tayo dito sa pangatlong tanong na aking sasagutin. Magkano na nga ba ang nagastos ko dito sa aking DIY na solar setup? So ayan, bago ko pa sagutin kung magkano ang mga presyo ng bawat materyales na ginamit ko dito sa aking solar setup, ay pakikita ko muna sa inyo. So wag niyo po itong pansinin dahil ito naman po ay bukod na setup. 12 volt setup ko po yan na ginagamit ko lang sa washing at ginagamit ko sa electric fan na pang magdamag. So sa mga hindi po nakakaalam, dyan po ako nag-umpisa sa setup na yan. Tapos ang panel po niyan dati ay yung 200 watts lamang na yon. Ayun, nakalagay doon. So yung dalawang solar panels ko po na 590 watts ay iniakyat ko na sa bubong. So nawala na po ng bifacial feature yon. Medyo humina na yung harvest nun. Dahil nga ay bifacial yon, dapat ay nakakawang ng ganyan. At least ay 1 meter. So nung inilipat ko sa bubong ay humina. Dating nasa 39 ampere yung nakukuha ng dalawang panel. Ngayon po ay hanggang 33 na lang. So ayan po, isang mabilisang pasada. Bale, 6 na po yung aking batteries. Wala tayong budget, kaya utay-utay yung pagbili natin ng batteries. Mas recommended po na isang bilihan lang ang battery para magkakaedad po sila. So yan po ay hindi recommended. Ang gumagawa lamang po ng ganito ay yung mga DIYer na katulad ko. Dahil wala nga pong pambili ng biglaan. Biruin nyo po magkano isa ngayon nito, nasa 10,000 mahigit hanggang 12,000. So bale yan na po yung aking mga solar panels ngayon. Bale 4 na yan. Ayan, ito yung bago ko na dalawang 550 watts. Tapos yan po yung aking dating naandun sa baba na 590 watts na dalawa. So yan po yung magkaiba ang SCC niyan, magkaiba yung MPPT. Tapos ito pong aking 550 watts, ito po ay hindi siya bifacial. So pakikita ko sa inyo yung likod. Bale yan po ay magkaiba yung SCC niyan. Napakaganda ng tayo nitong 550 watts na dalawa dahil nakaharap siya sa west. Para sa akin po ay mas matagal yung harvest kapag sa hapon. Lalo na kung nakaharap yan dun sa araw. So ito naman pong dalawang 590 watts ay nakaharap siya sa east. Yan, dun po sumisikat yung araw. Sa umaga naman po siya malakas kumuha ng harvest.
So ito po ay pang umaga ko. Tapos ito naman yung panghapon. So kung sakali magdadagdag ako ng dalawang batteries pa, ay magdadagdag pa ulit ako ng dalawang panel dito naman. So maluwang pa yan, kasya pa yung dalawa. So bali ito naman po yung aking mga MPPT. Yan, dalawa yan. Isang SRNE at saka isang Zamdon. So ang nakukuha ngayon nitong pang umaga ko na panel, yung pinakita ko, na nakaharap sa pang umaga ay 5 ampere na lang. So 145 watts na lang siya. Tapos ito naman po, dalawang 550 watts na nakaharap sa araw ngayon sa panghapon. So 9.8 ampere yung nakukuha niya. So mas malakas yung nakukuha niyang harvest kaysa dito sa SRNE kasi pang umaga to. So ito naman po yung aking inverter, 24 volts, 3 kilowatt. Sa mga nagtatanong po kung meron pa, ay wala na po talaga akong link nito dahil ubos na. Nung nakaraang vlog ko po, isang vlog ko lang ay pinakyaw na kagad talaga, ubos talaga. So, ang nire-recommend ko na lang po ay yung 48 volts, 3 kilowatt. So, same price lang po sila. Mas malaki po yun kaysa dito, pero parehas lang po sila ng presyo. At ngayon po ay nakasale nga, ay mas mura pa, 12,500. So, yun naman pong aking ATS na yon, ay option na lang po yun lahat. Yun pong may takip na yon ay para sa AC charging ko. Halimbawa ay naubusan ako ng battery, tapos walang araw, halimbawa gabi, or nasira yung panel ko, pwede po ako mag-charge sa AC gamit etong inverter na to. So, yun. Optional lang naman po lahat yan kasi pwede mo naman irekta kaagad dito yung 220 volts. Lagyan mo lang na extension yan. Gana na yan kahit wala yun. Yun naman pong ATS, ang purpose po nun ay yun po ay naka-priority siya sa battery. In case po na malobat yung aking mga batteries, lilipat po siya ng kusa sa Ormeco or Meralco. Isasama ko yun sa presyo pero optional po yun. Ano? So, ito namang mga battery balancer, nasa 1.2 po ang isa niyan. Itong dalawa, inabot ko pa yan 1.2. Ang trabaho naman po nito ay ibalanse itong 6 na batteries. Sa isang ganito po kasi ay 2 battery. So, 6 po yan, kailangan ng 3 battery equalizer. So, binabalanse niya itong 6 na batteries. Tapos, ito namang batteries ay 6 nga. Ang bili ko po dati dito ay 8.5, 8.5, 7.5, 8.5. Tapos, yung huling dalawa, ito po ay 9.7, ito ay 9.5. So magkakaiba po ang presyo, depende po sa vouchers. Yan po yung sinasabi ko dun sa vlogs ko na gamitin nyo yung vouchers. Pero yan po ay hindi lahat pare-parehas. Depende po sa ibibigay ni Shopee yung vouchers at sa ibibigay ng seller. So ayan, dumako na po tayo dun sa pagkukwenta nung lahat ng nagastos ko dun sa aking solar setup. So unahin na po kagad natin yung battery. 6 na batteries po yan at yan po ay nakaparallel. Bali, dalawang 12 volts na pinag-series para makabuo ng 24 volts. 12 volts po ang isa nito. Tapos pag pinagsama mo siya ay 24 volts. Tapos ang ginawa ko po dyan ay pinag-parallel ko para makabuo po ako ng 24 volts, 300 AH. Ang ginamit ko naman po dyan na solar panel ay 4. Bali dalawang 550 watts. Dalawang 590 watts. So unahin po natin yung battery. Ang presyo po niyan ay 7.5. Yung unang-unang bili ko. Tapos, 385. Yung dalawang huli ay 97 plus 95. So, i-total po muna natin yan para magkasya yung ating sulat. 52,200. Yun po yung nagastos ko dun sa battery. 52,200. Batteries pa lang po yan. Tapos, yung 4 pong panel, eto, ang bili ko po dito ay 5.1 ang isa. So, 5.1 plus 5.1 is 10,200. Ito po yung solar panel na dalawang 550 watts. Yung 590 naman po na solar panel, ang bili ko po dyan ay 3.8 dahil matagal na po yan. 7.6, yung dalawang yon. Tapos may MPPT po akong ginamit dito. Ang MPPT po na ginamit ko dito sa 550 watts ay yung Zamdon. Ito po ay 60 ampere na MPPT. So ang presyo po niyan ay 4,000. Tapos po ang ginamit ko naman dito sa 590 watts, SRNE na MPPT. Ito naman po ay SRNE. Zamdon po ito. Ito po ay 60 ampere din. So, ang presyo po niyan, ang bili ko ay 7.5. So, yan po ay may kanya-kanyang breakers. Ito po ay may kanyang breaker ito. Ang nilagay ko po dito, kasi naka-series naman siya, ay 20 amps. Ito naman, ang nilagay ko po dito ay 25 amps. Dito po sa Zamdon, ay may ginamit po ulit tayong breaker papunta sa battery. 63 amps. Dito din po ay 63 amps. Bali, ang presyo po nitong tatlong ito, pare-parehas po kasi ito, na Taxnel. 250 po ang isa. Isa, dalawa, tatlo. 250 po, bale 750 yung nagastos ko dyan.
Tapos ito naman po ay FIO, yung tatak. So iba yung ano niyan, 450 po ang presyo nitong isa nito. 450. So unahin natin yung wire na ginamit dito. Ayan, papunta dito sa MPPT. Pasensya na po kayo sa drawing ko, nagmamadali lang po ako. Ayan. Ang nagastos ko po dyan sa wirings na yan ay pagpalagay na po nating 1, 2. Tapos kasama na po dun yung mga MC4 connector. Tapos yung wire naman po na ginamit ko dito, kasama na dito sa battery, tigig 1 metro yan, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ang per meter po niyan ay 300 pesos. So 1, 2 na po kaagad yun. Tapos yung ginamit ko din dito ay 2 metro, tigig 1 metro din. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 300 is 1/8. 1/8 po yung battery wire. Tapos baka makalimutan natin yung tatlong battery balancer. Ayan, battery equalizer. Bali, tatlo po yan. Isang 1-2. Tapos yung sumunod ay 1-2 ulit. Yung isa ay 1-9. So, bali, 1-2 plus 1-2 is 2-4. Tapos isang 1-9. Nagtaas na kasi yung presyo. At ang kasunod na po niyan ay yung ating MCCB. Ang ginamit ko po dyan ay 125 ampere. Ang MCCB po, ang bili ko po dito ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay 900. Tapos yung inverter po na 3 kilowatt, 24 volts, yan po ay isnat ang tatak. Toroidal po yan. Napakatibay po yan, heavy duty po yan. So dun sa mga nakikita ko po ay lagpas 5 to 10 years na yung mga gumagamit niyan. So yung wire naman po niyan ay libre. Yan. Tapos yung wire na ginamit ko dito sa baba ay kadugsong nito. Kasama na dun sa binayaran kanina. So ang bili ko po dyan ay 13.5. So yun naman pong ATS, isama na po natin yung AC wires, yung THHN. So gawin na po natin 3,000. So ayan po ang nagastos natin, kukwentahin na lang. Bali yan po yung nagastos ko dun sa aking solar setup, 107,200. So hindi pa po pala kasama dyan yung mga railings ng panel, yung mga end clamp, yung mga L-foot. So ipagpalagay na po natin 110,000. So ito po ay 110K. Ayan. So all in all po ay 110K na yung gastos ko dito sa aking solar setup na DIY. So kapag po nagpa-install kayo sa iba ay medyo mataas na kasi yun nga po ay may bayad ang pag-i-install. So yan po yung advantage ng DIY, makakatipid po talaga kayo dahil mapipili nyo kung ano yung bibilhin nyo, kung ano yung gusto nyong brand. So yan po ay depende rin sa brandings at saka sa diskarte nyo kung paano kayo makakatipid. Gaya na lang ng mga voucher sa Shopee. Makakatipid kayo doon kung marunong kayong gumamit. At ang advantage naman po kapag nagpa-install kayo sa mga installers, yung sa battery. Isang buo lang yan, hindi yan utay-utay kasi mas advisable talaga na pare-parehas yung edad ng batteries. Yung warranty at yung service kung may after sale sila. Kung babalikan kayo nung nag-install sa inyo. Kasi kung hindi nyo alam kung paano yan ayusin, ay talagang kailangan nyo ng professional na mag-aayos. So, bali yun po yung nagastos ko dun sa aking solar setup. Yan naman po ay depende sa mga brandings nyo at depende dun sa mga presyuhan. Yung iba po kasi ay lumang presyo na kaya masyadong mura talaga yung aking setup. So, sana po ay nasagot ko yung inyong mga tanong kung magkano na nga ba itong aking DIY na solar setup. At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron man po, pwede po bang pakishare para malaman po ng iba. Maraming salamat po.